Hello po muli mga kabayan, mga tambay, si Kamanong po. Nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan mga kabayan. Magandang umaga po, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa maayos po tayo mga kalagayan lahat mga kababayan. Ito po, komentuhan na po natin mga tambay. Ito po nakaraang araw mga tambay ay natanong po si Secretary Ralph Recto po ng Finance tungkol po dito po sa issue ng 60 billion na pera po ng PhilHealth na galing po ito sa mga Pilipino. Sa atin po galing to. Ito po yung contribute po natin ito. Pero po ito ay nailipat po nila. At ito po ay usapin po ito at nasa Korte Suprema na po ang issue na ito. At handa naman daw po ibalik ito. Ayon po kay Secretary Recto kung ipag-uutos daw po ng Korte Suprema. Ang tanong, saan kukunin ang pera? Di syempre, sa budgeting pa rin. Isasama sa budget. Di po ba? Hindi naman po nila ibabalik ang pera, mga kabayan, nang yan ay kukunin sa kanila. Sa taong bayan pa rin kukunin. Saan? Sa buwis. At syempre, sa utangin nila. Hindi kaya? Nagtatanong lang si Kamanong. Painggan po natin ang balita, mga tambay. 60 billion pera po ng taong bayan, contribute, mga kababayan. Ito po, painggan po natin. Nagbigay ng katiyakan sa Department of Finance Secretary Ralph Recto na susunod ang pamahalaan kung ipag-uutos ng Korte Suprema na ibalik ang 60 billion pesos na halaga ng pondo sa Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth. Ginawa nito ang pahayag ng tanungin ni Akbayan Party List Representative Shell Jokno kaugnay ng issue sa unang araw ng budget deliberation ng Kamara sa 6.793 trillion pesos na halaga ng 2026 National Expenditure Program. Taong 2024 nang ilipat sa National Treasury ang 60 billion pesos na pondo. Ilang petisyon ang inihain sa Korte Suprema laban sa paglilipat ng bilyong pisong halaga ng pondo mula PhilHealth sa National Treasury. What will happen if the court requires na ibalik yung mga pondong yon? Does the government have a plan to address this? If the Supreme Court decides that the executive branch or the national government will have to return this money, then naturally the national government will comply. We will put it in the budget. That budget will be passed by Congress, and we will comply. Now, if assuming that the decision is made in the middle of the budget year, then that will increase the deficit, and it may affect our credit rating. Ergo, if we are to comply, we do it in the succeeding year's budget. Tingnan nyo po, katarantaduhan. Sa budget pa rin po kukunin. Sa mga budget po kukunin, mga tambay, para makapag-comply po at para maibalik po kung ipag-uutos po ng Korte Suprema ang 60 billion po na nailipat po at nagamit po nila, mga bayan. At saan po kaya dinala ang 60 billion? Napakinabangan po ba ito ng taong bayan? Kung sasabihin po ito'y napunta sa mga proyekto at programa, ano po ang nangyayari sa mga proyekto at programa po ng pamahalaan ngayon ng Binagawang Pilipinas? Hindi po ba laganap na laganap ang korupsyon, ang mga demonyong mga politiko at mga contractors ay nakikinabang po sa pera ng taong bayan? At ang tanong, saan po dinala 60 billion na illegal na nailipat po na ito po ay contribute po ng taong bayan para po sa sinasabi nating insurance natin kung tayo'y magkakasakit dahil miyembro tayo ng PhilHealth at tayo naguhulog sa PhilHealth. Kinakaltasan tayo. Pero ang gobyerno, isang dali lang po nila nakuha. Instant, 60 billion. Pero, magkukumplay naman. Dahil nga illegal. Illegal ang ginawa nila. Magkukumplay sila. Ibabalik nila ang 60 billion sa PhilHealth. Pero, isasama rin po sa budget. Pera po ng taong bayan din.
ang kukuhanan, mga kababayan. Ganun po katatarantado at kawawalang hiya umano. At kadidemonyo umano. Ginigisa po ang mga Pilipino sa sariling mantika. Ang mga Pilipino. Kukuhanan ng pera ang Pilipino. Pero ibabalik nila ang pera sa Pilipino pa rin kukunin. Hindi po ba mga walang hiya ito? Umano? Di ba mga gago? Nagpapaagagot, nagpapakatarantado at ginagawang bobo ang mga Pilipino. Saan ka nakakita? Ibabalik mo 60 billion, pero sa Pilipino mo rin kukunin. Samantalang 60 billion, sino nakinabang? Hindi kaya sila? Pero ang magbabalik, tayo pa rin. Tayo na kinuhanan, tayo pa rin magbabalik. Katarantaduhan talagang gobyerno ito umano. Kakatiyan tenga mo sa kanila, mga kabayan. Ibang klase. Ito po si Secretary ng Finance, mga tambay. Grabe po pagdating sa pera. At grabe rin po ito mag-isip ng mga buwis. Hindi po ba nung nakaraan, pati po yung pera natin, nakakarampot na iniipon po natin, di po ba binubuwisan pa rin niya ngayon? Binuwisan pa rin nang hindi bababa sa 20% yung ating mga time deposit na kahit papaano ay nakakatulong sana kahit kaunti. Lalo-lalo po sa mga pangangailangan po natin personal. At syempre kung may pamilya tayo sa edukasyon ng ating mga anak. Hindi po ba? Pero itong gobyerno na ito, ibang klase. Puro pera ang issue ng binagawang pera Pilipinas. Di ba puro pera ang issue nila? Pamumulitika. Korupsyon ang issue. At meron pang pulburon issue. Napakawawalang hiya itong mga tao na ito, mga kabayan. Nakakalungkot, ano? Yung pera, PhilHealth, pinag-interesan mo pa. Pati nga yung subsidy, hindi mo na binigyan ng subsidiya ang PhilHealth. Kinuhanan mo pa. Di po ba? Samantalang yung subsidy ng PhilHealth na makakatulong po sa mga Pilipino, mga kababayan nating mahirap, sa atin makakatulong. Lalong-lalo po kung ikaw ay walang-wala at hindi ka rin naman miyembro ng PhilHealth. Di ba? Makakatulong po ng malaki yung subsidiya. Tinanggalan din ng pondo. Pero yung pondo na tinanggal, hindi naman po galing sa bulsa nila. Galing po sa mga buwis. Sa buwis pa rin. Sa taong bayan pa rin galing. Pero sila, doon ka magtataka. Pero sasabihin nila, maganda ang programa nila sa PhilHealth. Ganon po sila. Mahusay po sila magsalita. Pero sa realidad, taong bayan ang kawawa sa realidad. Sa totoo, sa totoong pangyayari sa buhay natin, tayo ang kawawa. Pero sila, pagdating sa salita, napakaganda magsalita. Akala mong yung salita nila ay makakabuhay ng patay. Mga kababayan, unbelievable itong mga tao na ito. Katulad po ni Secretary Recto, ano? Ang lakas ng loob. Easy lang sa kanya magbalik. Basta ipag-uutos ng Korte Suprema. Kaya nilang ibalik. Kasi, isasama nila sa pagbabudget, mga kababayan. Di ba? At kung magkakaproblema ang budgeting, uunti-unti naman nila. Kung magkakaroon po ng problema sa budget, hindi po ba napakatatalino itong mga demonyo na ito, mano? Kung hindi kakayanin na 60 billion sa isang bagsakan, sa susunod na budget ulit, meron pa naman 2027. Meron pa naman 2028. Hindi po ba? Ganun po kawawalang hiya at katatarantado at kadidemonyo nito umano, mga kababayan. Ibang klase itong pamahalaan natin pagdating sa pera. Napakahusay lumusot. Kung makakalusot at ginagawa naman kasing tangat bobo ang mga Pilipino at ang mga politiko rin naman kasi natin, mga tambay. Ang mga politiko rin naman natin, nakita nyo po, wala rin naman tayo asahan sa karamihan politiko natin katulad po doon sa nagtanong, ano asahan natin kay Jokno? Ano asahan natin doon? Yun nagtanong lang. Pero ang tanong, pananagutin ba nila? Pananagutin ba nila ang gumawa nito?
At yung ginawa po ng pamahalaan, katulad po ng Commander-in-Chief, magpapail ba naman sila ng impeachment sa presidente ng Pilipinas dahil illegal ang ginawa nila? Nakuhanan mo ng napakalaking pera ang PhilHealth na ito'y kontribusyon ng taong bayan, ng miyembro. At ito po ay hindi po taxes ito. Separate po ito. Contribution po ito. Wala po bang impeachment na gagawin po ang grupo nila Shell Jokno? Nakasama po dyan yung mahilig sa saba, sa saging. At kagrupo rin po ito ng isang senadora na mahilig magbayad ng mga witnesses. At meron pa dyan congressman na anguwe. At yung grupo ng mga convicted ng child abuse. Hindi po ba? Wala po ba kayong gagawing impeachment dito sa paglipat ng pera? Maanumalyang paglipat ng pera ng PhilHealth na hindi bababa sa 60 billion? Ang tanong at ang sasagot si Kamanong na rin, wala! Hindi nila gagawin yan. Magkakasabot umano. At nabubusalan sila. Hindi po ba? Napakaraming pambusal ang nilalagay sa kanila ngayon. Lalong-lalo yung grupo ng Makabayang Black Kuno. At yung mga sumusuporta sa CPP and PNDF. Nabubusalan yan! Hindi kaya? Mga kababayan, nananahimik! Nakita nyo po, tahimik na tahimik, magsasalita, limitado lang. Pero wala pong mangyayari dyan reklamo at impeachment sa mga anomalya na nangyayari po sa binagoong Pilipinas. Dahil po ang pera ni Juan de la Cruz ay napupunta lang po sa kanila. Hindi kaya? Hindi naman po sa mga programa at proyekto napupunta. Sa kanila napupunta karamihan. Hindi po ba? Unang-una, natutuklasan ng taong bayan. Pera nalilipat. Pera kung saan napupunta. Pera nawawala. Pera nagiging komisyon. Puro pera, mga tambay. Puro pera ang issue po nila. Susunod po niyan, ano naman kaya? Ano naman po kaya ang kukunan nila ng malaking pera para mailipat? PhilHealth, meron pang issue sa PDIC, GSIS, SSS, at marami pang iba. Napakarami pa po na issue yan. At sana rin po, tuldukan na rin po sana ng Korte Suprema ang issue po ng 2025 national budget. Yung ginawa po nilang napakaraming pera po na napinirmahan po ng presidente, yung GAA na naging gago. Di ba? Yung 241 billion na naisingit daw po umano ayon kay Congressman Ungab. At syempre po, ito pong desisyon ng Korte Suprema ay sana po i-finalize na po nila o ipinale o final decision na ibalik na po. Automatic na po, ibalik po sa pera ng taong bayan o yung pera ng taong bayan sa PhilHealth ay ibalik na po. Ang pinakamasakit lang po, kung ibabalik man nila ito, ang pinakamasakit lang pong pangyayari sa buhay natin ay tayo rin po ang magbabalik. Sila ang kumuha, si Juan de la Cruz ang magbabalik. Pera po natin, galing na naman po sa buwis natin. Ganyan po sila katatarantado at kadidemonyo umano, mga kababayan. Yan po, mga kababayan, ang sagot po ng Finance Secretary po na si Ralph Recto. Walang problema po. Kayang-kayang ibalik. Kayang-kaya nila ibalik ang pera ng PhilHealth. Huwag daw tayong mag-alala. Dahil isasama naman po sa budget, mga kababayan. Mga walang yan na ito. Hindi pa kayo tamaan ng kulog at gidlat. Mga hindot kayo. Umano. Kababayan. Maraming salamat po sa nagusto po ng Tambayan Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga subscribers po natin. Maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po kayo, mga kababayan. At thank you rin po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At thank you rin po sa mga nagpapakape at nagbibigay po ng panggatas, mga kababayan. Shoutout po sa inyo po mga biyaya. Kingston 123 ng Hong Kong, Eric Hershio ng Canada, Jake Yahoo 4531 ng Maisog, California, USA, Gina Reyes, Solid DDS ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Jem Aris ng United Arab Emirates, Joe Bilin Watanabe ng Japan, ako si Pilam,
Ani Jo, Teodorico Erguisa Jr., si Arpel Villacorta, Wills Bubbles 5697, si Rosalina RK Team 888, Michelle Yamaguchi Vlog, Norma Garcia, Gay at Shena, si Ma'am LB at Sir Manny ng North Miami, Florida, USA. Maraming salamat po mga kabayan sa inyo pong mga pakape mga kabayan. Thank you po. At syempre po yung pag-iingat po mga kabayan, sama po natin sa mga dasal at panalangin na maingatan po ang pamilya Duterte, ang Vice President, mailayo po siya sa kapahamakan at maingatan. At ganoon din po ang dating Pangulong Duterte, makabalik na po sa lalong mabilis sa ating bansa at maduktungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan at mailayo rin po siya sa kapahamakan. Maraming salamat po sa mga dasal mga kababayan. Tayo rin po yung magdasal at tayo po yung maingatan ang ating pong buong sambahayanan. Isama po natin sa mga panalangin mga kababayan. Maraming salamat po. Ingat po. Sa muli. Bye-bye.